nilalaman ng banal na aklat ng number 4, creation ng araw, kung paano nilikha yung araw, na pinakamahalagang material na bagay na ating nakikita, na mula simula hanggang ngayon, perfecto, dahil hindi siya nagkaroon ng brown out. Mula noon hanggang ngayon, patuloy na nag-aapoy. So, yun yung araw. Kung bakit natin siya kailangan pag-usapan? Kasi yan yung unang-unang obra maestra na pinagsama-samang effort ng isang samahan. So, tumutuko yan. Bago natuto ang mga anghel na magkaroon ng kanya-kanya, nagsimula sila sa isang pamilya na ang nagbigay ng utos sa kanila, silang mga anghel bilang mga anak, nag-utos sa kanila, yung lumikha sa kanila, para sila isang pamilya. So, yan ang pinaka-prueba, na walang sinumang tao ang pwedeng matuto kung magsisimula lang siya sa kanyang sarili. Kailangan, ang pagsisimula lang ay isang samahan. Ang unang-unang samahan ay ang pamilya. Kaya ang araw, ang prueba ng unang-unang obra maestra ng samahan ng mga espiritual, ang pamilya ng espiritual. Okay, kagapay niyan, patak na yan, kasi creation ng araw, ano? Tapos yung number 5, mga planeta, buwan at estrella. So, ang lahat ng paksa sa buwan ng Mayo, yan ay may kaugnayan sa mga katotohanan nasa lagpas sa ating ulo. Hindi natin nahahawakan, nakikita natin. So, ngayon natin pag-uusapan ang mga bagay na doon hindi natin kayang hawakan. So, kung paano natin may prueba dahil hindi natin sila nahahawakan, meron tayong basihan, ang ating sarili. Kaya paano natin iuugnay sa ating sarili? Kagaya nito, yung patak. Bakit napakahalaga ng patak sa buhay natin sa mundong ito? Nung pumatak ang ulan ng Mayo, nagkaroon ng sigla ang mga halaman. Pero kung walang patak, kasi yung karaniwan summer, di ba? Marso at saka Abril, tag-init yun. Kaya pag pumatak ang unang ulan ng Mayo, sumisigla yung mga halaman. So, kanino nagsimula ang patak? Yan. Actually, yung paksa natin nung Kwaresma, yung creation ng solar system na solid na matigas na hangin, paano nagkaroon ng solar system dyan? May kinalaman pa din yung patak. Kaya ngayon, bibigyan natin ng ugnay ang kahalagahan ng patak sa buhay ng tao sa kahalagahan ng unang ulan ng Mayo. Ano yon? Yun yung agua bendita. Sa kinangisan nating tradisyon, yun ho yung una nilang sinasahod noong araw na ginagawa nila dun sa sausawan, may sausawan sa pintuan ng simbahan. Yun. Ngayon, sa mga ninuno natin na nakakaalam ng power ng Kwaresma, yun ay kanilang sinasahod na rin. May mga nakakaalam ng kahalagahan ng Santo-Santong araw. Ginagamit nila yun, yung mga nagte-testing ng mga anting-anting nila pag Biyernes Santo. Marami na nakakaalam doon. So, nagsasahod din sila yan bilang kanilang pagpapalakas. At yung ilan sa atin, ang unang ulan ng Mayo, patak ay ginagamit din yan na panggamot. Kaya lahat ho tayo dapat matutong magsahod na ng unang ulan ng Mayo. Ibabalik natin yung inaalis unti-unti sa atin ng mga relihiyon. Yan ho ay ginagawa natin ngayon sa ating samahan, Tindig sa Tao. Kaya nakalagay doon sa ating kalendar, sa katapusan ng Abril, nakalagay doon, maghanda, pagsahod, unang ulan ng Mayo. Pagdating naman doon sa May 1, magsahod, unang ulan ng Mayo. So, ano ang count ng unang ulan ng Mayo? So, may reminder na tayo ha, regular po natin itong gagamitin. Dapat ito parang Bible natin na binabasa. Ito ho yung ating guide sa ating mga gagawin sa tindig sa ating samahan. Okay, so ano yung sinasabing count na cover ka ng unang ulan ng Mayo? Ito ho ay pumapatak sa petsa 1, 2. So, ano ang gagawin kapag meron ng unang ulan ng Mayo? Yan, magsahod. Kaya bago pa lang umulan ng Mayo, maganda na ho kayo. Lahat ng mga planggana nyo, laging nakataob yan. Ibig sabihin, laging tuyo. Kapag malakas ang ulan, pag tingala nyo yan, ganyan, pag nabasa na, parang iluglugan nyo, tapon nyo yung una, isahod nyo ulit, na nakapatong sa upuan. So, ibig sabihin, yung lahat ng papatak doon, talagang pure na ulan ng Mayo kasi binandawan nyo. At isa pa, nakalagay po dapat siya sa isang open space, walang nadadaan ng dahon, walang nadadaan ng kable, higit sa lahat, hindi dumaan sa alulod ng bahay. No, marami dun sa lugar namin daw nagsahod, nakasahod. Nagsahod kasi sa alulod ng bahay. So, hindi na po yun pure na holy water. Okay, so yun.
saka maganda higit sa lahat, dapat naliligo ka rin habang nagsasahod. Nangyari sa amin yan noon, may dala kami plastic na malalaki, naghahanap kami ng lugar na open space. Hawak namin yung plastic, nakasuot ng ganun yung para hindi sumagi sa kamay ko ng plastic. Nandun kami sa gitna, naliligo, nakanganga din kami. Kasi kailangan din natin uminom. Dapat may nainom tayo direkta din sa ulan. So, yun. May isang kasamahan kami. Nasabi, magsahod at maligo. Unang ulan ng Mayo. Tinulungan niya ako, dinala niya yung planggana sa ibubong, ihatid doon sa bubong nila Alvin. Si Tony, nagsahod nga. Tapos umuwi ng bahay, sa banyo, naligo. Ayun. Pares ko. Ayun. Yun ho yung mali na ginawa niya sa buhay. Short, dapat school na walang sandalan. Kasi pag nilagay mo niya yung planggana, walang tumansik dito na pupunta doon. Anyway, plastic naman ito, wala din kaso yun. Basta ang usapan is metal at saka yung mga kahon. No? Kasi lalagyan mo, pag sahod mo, plastic din eh. Dapat, ma-assure mo lang, dapat ito malinis. So, pag nagsahod ka, kung meron kang plastic na malaki, isampay mo dyan, tapos ibuka mo. Ayun. So much for that sa unang ulan ng Mayo. And then, kasabay noon, yun na nga, Agua Bendita, at yung kahalagahan. Again, 5. Mayo is month of May, pang-5 buwan ng taon. Okay. So, kung sinabing pang-5 buwan, ano ang kahalagahan ng pangalan ito? 5 letra sa buhay ng tao. Kasi bago natin nakilala, ang gumamit ng pangalan Jesus, yan, diba? Yan yun. J-E-S-U-S. Bago natin ipakilala ang pangalan ito, merong isang nilalang, babae siya, na binigyan ng pangalan Maria. So, sino siya na merong 5 ang letra ng pangalan? So, yan ang anghel na sumusubaybay sa akin ngayon. Kasi katulad ng nakaatang sa aking responsibilidad, kailangan kong magluwal ng isang katuruan na siyang magpupukaw sa timbangan ng tao sa kaisipan. So, sa panahon natin ngayon, hindi na sapat yung kinagisnan. Hindi na sapat yung may pinag-aralan ka sa material, may titulo ka, may diploma ka, may medalya ka. Hindi na sapat yon. Kailangan may kaagapa yon. Kung meron kang ebidensya na may pinag-aralan ka sa material, dapat may pinag-aralan ka din sa spiritual. At ito ngayon yung ating tinatawag na timbangan. Kaya lahat na ng relihiyon, hahanapin na nila dapat ang katuruan na magbibigay suso, halaga, at power dun sa kanila, lakas, dun sa kanilang pinag-aralan sa material. Ito yung pag-aaral sa spiritual. At ang nagluwal niyan ay ang babaeng tinaguriang Maria. So, sino si Maria? Kasabay niyan, sa material, binigyan ng kahalagahan sa okasyon si Maria. Kaya kanina, yung nakasalubong niyo dun sa kalsada, kawawa yung mga bata, hindi nga nila naintindihan ano ba yung ginagawa nila. Mga naka-makeup, napagod na, may kinarga na ng nanay. Oo. Tapos inulan pa ngayon. Diba? Kawawa. Hindi nila naintindihan yung ginagawa sa kanila ng mga matatanda. Dapat, kung ano man yung pinaggagawa nila yan, huwag na nila idama yung mga bata, no? Kung gusto ng mga bakla mag-aangante, yung mga bakla na lang ang pang tuntua sila pag nag-aayos. Ba't hindi mo pagbigyan yung mga bakla? No? Diba? Ganda sana kung puro mga bakla yung bibigay na bigay to. Hindi, kaya nagpo-posisyon nanay, may kargang batang naka-makeup. So yun, sintonado. Sintonado. Kasabay noon, kailangan natin pag-usapan, imagine mo, ito nagluwal sa kanya. Tapos yung pala siya, may kaagapay. Dalawa sila nung panahon nila. At yun ang gumamit ng pangalan, Enida. Pero kasabay niyan, pero hindi siyang ina na nagluwal sa kanya. So, yan. Yan yung mga timbangan ng patak ng buhay. Kaya ito yung patak ng buhay na dapat natin pag-aralan sa buhay natin. Yan. Patak ng buhay. Kaya ito yung North, East, West, South. At yan ang tukoy ng ating solar system. Ito yung araw. Anak. Ito yung araw. Nakikita mo ba ako doon sa ginagawa? Ito yung araw. At ito yung solar system. Medyo lang. Oo. Kaya nga, dapat nandun. Ito yung araw, ito yung solar system. Ay, dito ka. No. Alam mo,
Natutuwa lang ako sa ginawa kong yan kasi hindi ko akalain magagawa ko yan. No, hindi ko talaga akalain. Kaya, kung bakit ko nagawa yan, alam ko, ginaid lang nila ako. Marami akong ginagawa ngayon. So, kung kaya nyo, challenge yan. Gawa kayo ng ganyan, walang pako. Pandikit lang. Kailangan lang, equal lahat ito. Equal lang. Equal lahat yan distance na. So, yan. Okay, so 5. Lagi natin pinag-uusapan ngayong buwan ng Mayo ang kahalagahan ng 5. 5 ang sentido común. Ano yon? Yung mga senses natin, 5 din yon. Basta akong isang oras, kasabay ng pagpapaliwanag ng Philippine history. Anong dahilan? Sa kasaysayan ng Pilipinas, bakit naligaw ang katuruan ito? Napakaagapay nun, tatalakay tayo dun sa kasaysayan ng bansa nating Philippine history. 5 o'clock. Okay, so, ngayon po, dun sa ating creation ng solar system, meron po tayong istorya ng 0, 1, 2, 3. 4 na paksa yan, na tinatalakay lang natin yan tuwing Holy Week. Supposed to be, dapat, yan ay bubuksan natin sa loob ng 3 araw sa templo. Dahil nagkataon na ang taon natin ito ng Kwaresma, magulo, hindi talaga tayo makakapag-aral dito dahil binabato nga tayo.